Purihin ng Diyos, isang magandang tanghali sa ating lahat, sa ating mga kaibigan, mga kapatid na naka-join o naka-tune in dito sa ating Facebook Live. Once again, good noon to everyone and praise be the name of the Lord sa isang napakagandang araw na pinagkaloob sa atin. At tayo magkakaroon ng panalangin. Yung mga naka-tune in at mag-tune in pa lang, pwede po kayong mag-comment dun sa ating chat box para sa huling bahagi ng ating panalangin ay magkakaroon tayo ng request o panalangin para sa mga kahilingan po nyo o kaya ay request nyo para tayo ay maidulog natin sa ating Panginoon sa ating closing prayer. At ngayon po sa ating pagpapatuloy ay tayo muna ay makakarinig ng pambukas na awit o special song na ipagkakaloob ni Brother Jomark kung siya ay merong recorded na video. Okay, pero bago yon ay mananalangin muna tayo at ibibigay natin ang pagkakataon para sa kanya. Okay, tayo po ay manalangin. Ang mapanay banal na sa langit, nagpapasalamat po kami sa mga kabutihan at mapagpapala na iya po ang sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon ito na kami po ay makapag-aral muli na inyo pong salita. Naway gabayin niyo po kami at naway maitatak sa amin pong puso-isipan, namin pong matutunan sa aming pong pag-aaral sa tanghali pong ito. At ang mga tagapakinig na po sila po ay mapagpala at mapalago po ang kanilang pong spiritual na buhay. At patawarin niyo po kami sa pong pagkukulang at mapagkakasala sa aming pong pag-iisip, pananalitas sa mapagkilos, at ang lahat po na ito ay aming pong dinadalang at aming pong nihiling sa matamis na pangalan ng pong tagapagligtas na sa Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Brother Jomark, para sa iyong opening prayer. At bago natin mapakinggan ang pag-aaral sa tanghaling ito na pangungunahan ni Brother Jomark, ay bibigay muna uli natin o muli sa kanya ang panahon para sa ating special song. Okay, muli ay gusto kong batiin yung ating mga kaibigan, kapatid na nakatune in sa ating Bible study. Jesus is coming to earth again. What if it were today? Coming in power and love to reign. What if it were today? Coming to claim His chosen.
we shall crown Him King. Glory, glory. His sweet everywhere the way. Glory, glory. Jesus will come someday. Satan's dominion will soon be o'er. All that it were today. Sorrow and sighing shall be no more. All that it were today. Then shall the dead in Christ arise, caught up to meet Him in the skies. When shall this glorious meet our eyes? What if it were today? Glory, glory, joy to my heart to bring. Glory, glory, when you shall worship King. Glory, glory, His sweet everywhere the way. Glory, glory, Jesus will come someday. Faithful and true His find us near, if He should come today. Watching in gladness and not in fear, if He should come today. Signs of His coming multiply, morning light breaks in eastern skies. Watch for that time is drawing nigh. What if it were today? Glory, glory, joy to my heart to bring. Glory, glory, when we shall worship King. Glory, glory, His sweet everywhere the way. Glory, glory, Jesus will come someday. Okay, amen. Thank you so much, Sister Jade, sa iyong special song na ito ay may titulo na kung darating ba ang ating Panginoon ngayon, tayo ba ay handa? Ito ay angkop sa ating Bible study na ipagkakaloob ni Brother Jomar na mayroong titulo na The Second Coming of Jesus. Muli ay aming hinihiram ang inyong pakinig sa tanghaling ito. Maaaring kayo ay nagtatanghalian para i-sustain ang inyong physical na strength. Ngayon naman ay inaanyayahan namin kayo na kayo ay makinig na para naman lumakas ang ating spiritual ay tayo ay makinig manood dito sa programang ito na pangungunahan ni Brother Jomark sa kanyang Bible study. At muli, inuulit ko kung meron po kayong mga request prayer ay inyo pong i-chat lamang para mamaya ay ating maipanalangin. Ngayon po, ibigay na natin ang panahon kay Brother Jomark
para sa pagtalakay sa ating paksa. Kaya muli, magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. At welcome po muli sa ating pong programa sa tanghali po ito dito sa Messengers of the North. At noong nakaraan ay pinag-aralan po natin ang katotohanan tungkol po sa hell. Ngayon naman po ay pag-aaralan po natin ang ikalawang pagparito po ng ating pong Panginoon. Okay, so yan po ang ating paksa sa tanghali po ito na ikalawang pagparito po ng ating pong Panginoon na si Yesu Cristo. At meron pong pangako ang ating pong Panginoon na mababasa po natin sa Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 3. Napakaraming pangako ang binigay po ang Panginoon sa atin. Isa po nga po dito ang isa sa mga pinakamagandang pangako na binigay sa atin ng Panginoon. Ang John chapter 14 verses 1 to 3, ang sabi po, huwag maglumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Kaya yan po ang napakagandang pangako sa atin ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Kita naman po natin ang sitwasyon ng sanlibutan. Puno ng kaguluhan, kahirapan, pero may pangako ang ating Panginoon na kung saan daw po siya naroon, tayo din naman ay paroroon. No? Yun nga, at sinabi ng Panginoon na sa bahay ng kanyang ama ay maraming tahanan. Sa Ingles, in my Father's house are many mansions. Kung ang mga mansyon dito sa lupa ay malalaki, no? Doon po sa tahanan ng ama ay mas malalaki. No? Dahil sabi nga, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. In my Father's house are many mansions. Kaya yan po ang napakagandang pangako ng Panginoon para sa atin. At sa Job chapter 19 verses 25 to 27, ang sabi po, ngunit talastas ko na manunubos sa akin ay buhay at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. At pagkatapos na magibang ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Siya'y makikita ko ng sarili at mamamasdan ng aking mga mata at hindi ng iba. Ang aking puso ay natutunaw sa loob ko. Kaya dyan po natin makikita na kahit si Job, no, ay naniniwala sa pagbabalik ni Kristo. At ibabalik, no, ang ating katawan sa napakaganda, no, napakaganda or original na katawan, na kung saan wala po tayong sakit, wala tayong kumbaga damage or defect, no, sa ating katawan. Okay, so sa 1 Thessalonians naman po, sa unang Thessalonica Kapitulo 2 versikulo 19, sapagkat ang aming pag-asa o katuwaan o putong na ipinagmamapuri, hindi baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Hesu Kristo sa kanyang pagparito. Kaya sa sulat po ni Apostol Pablo ay tinawag niya ang pagdating ni Kristo bilang ating pag-asa, kagalakan, korona ng kagalakan. No?
Yan po. At sa Titus chapter 2 verse 13, ang sabi po na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Okay, so yan naman po ang nakasulat dito sa talata na blessed hope or mapagpalang pag-asa ang ikalawang pagparito ng atin pong Panginoon. So talaga namang pag-asa ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon dahil tayo nga po ay hirap na dito sa sanlibutan, puno ng kahirapan, puno ng kaguluhan, kumpara sa langit. Wala na pong pag-iyak, wala nang kalungkutan, wala nang sakit at kung anuman na hindi po magandang karanasan. No? So, paano nga po ba darating si Kristo? Okay, so sa mga gawa, Kapitulo 1, versikulo 9 hanggang 11, ang sabi po at pagkasabi niya na mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas. At siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Kaya po kung paano po umakyat sila sa langit si Kristo nung siya po ay buhay na maguli, pagkalipas ng araw siya po ay umakyat sa langit, iniwan ng mga disipulo. Kung paano po siya umakyat sa langit, ay ganon din naman po siya paririto sa lupa. No? At sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 30, ang sabi po dito, at kung magkagay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagay magsisitaghoy ang lahat na maangkan sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na paparitong sumasama alapaap ng langit, na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. O kaya nga, makikita po natin, no, kung atin pong maabutan, no, ang ikalawang pagparito ng Panginoon, ay siya po ay bababa. Kung paano siya makyat sa langit, sa alapaap, hanggang sa langit, ganoon din po pagbaba dito sa lupa, sa kanyang ikalawang pagparito. At siya po ay darating na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Sa Apokalipsis Kapitulo 1, versikulo 7, sabi po narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng mga agsiulos sa kanya. At ang lahat na maangkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Kaya sa talata po ito, mababasa po natin na pagdating ni Kristo sa ikalawang pagkakataon, lahat po ng mata ay makakakita sa kanya. No? At mayroon pong tayo mapag-aaralan mamaya na may mga babala na binigay sa atin sa banal na kasulatan tungkol sa ikalawang pagparito ng Panginoon. No? Yan po. Meron pang dito po sa next slide, no, may tunog ng pakaka. No? Sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 31, at susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanilang titiponin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Kaya sa ikalawang pagparito ng Panginoon ay kasama po ang mga anghel na may mga pakakak. No? So yan po ang nakasulat sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 31. Ganon din po ang sinasabi sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw,
may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na mag-uli. Okay, so may pakakak ng Diyos, isang sigaw at tinig ng arkanghel. Wala pong ibang tinutukoy na arkanghel, mga kapatid, mga kaibigan dito, kundi po si Kristo. Okay, may pinakadakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. Kaya nga po ng nabasa po natin sa previous slide, darating ang Panginoon na may dakilang kaluwalhatian. Okay, ang sabi naman po dito sa Mateo Kapitulo 25, versikulo 31, tatapat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagay luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Okay? So, yan po. Pagdating ng Panginoon, dakilang kaluwalhatian, darating ng may dakilang kaluwalhatian. Sa Lucas 9:26, sabi po, sapagkat ang sinumang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita ay ikakahiya siya ng anak ng tao. Pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. So hindi lamang po kaluwalhatian ni Kristo, kundi kaluwalhatian ng Ama at kaluwalhatian ng mga anghel. So, pagdating po ni Kristo, kasama po ang mga anghel, sila po ay darating, may kaluwalhatian ng Ama, ng Anak, at ganoon din po ng mga anghel. So, sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 2 hanggang 4, dito po natin makikita yung epekto ng kaluwalhatian ng isang anghel. Ang sabi nga po dito, at narito lumindol ng malakas, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe. At sa takot sa kanya ay nagsipanginig ang mga bantay at nangaging tulad sa mga taong patay. So sa mga tapong ito, mga kapatid, mga kaibigan, dito po natin mababasa yung kasaysayan po ng muling pagkabuhay ni Kristo. No? At dito nga po ay nakita nga po yung anghel na bumaba mula sa langit. Nagkaroon po ng lindol na napakalakas. No? At sabi nga po dito, ang kanya daong anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe. Okay, at sa takot daw ng mga bantay, sila po ay nagsipanginig parang tulad daw ng mga taong patay. At sa Apokalipsis Kapitulo 6, versikulo 15 hanggang 17, ang sabi po dito, at ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mayayaman at ang mga makapangyarihan at ang bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok at sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumating ng dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makatatayo. Ayan po. So ang mga tao ay sisigaw sa mga bundok, mga bato, na mahulog daw sa kanila at itago sila. No? Dahil hindi po nilang kayang tingnan yung kapangyarihan at kaluwalhatian ni Kristo. No? Kaya sikapin po natin, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo po ay maging tapat, no? Dahil mga tapat, no, hanggang sa pagdating ni Kristo, sila po ay magagalak sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Ngunit kung hindi po naging tapat at hindi naging handa, no, yan po ang sasabihin po natin. Natabunan tayo ng bato, mahulog sa ating mga bato dahil hindi natin kayang tingnan ang ikalawang pagparito ng Panginoon, ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. At sa ikalawang Tesalonica,
Kapitulo 2, versikulo 8. Ang sabi po, at kung magkagay mahahayag ang tampalasan, napapatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito, ay lilipunin. O, lilipulin. O, kaya, the wicked destroyed by the glorious brightness of Christ coming. So, yung mga masasama, sila po ay mapupuksa sa pamamagitan po ng malawalhating kaliwanagan o pagkahayag ni Kristo. Sabi nga po dyan, sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito, ay lilipulin. O, yan po ang mga masasama, mga hindi naging tapat kay Kristo. Yan. So sa atin pong next slide, sa mga masasama o hindi naging tapat kay Kristo, no, bilang isang magnanakaw sa gabi. Ayan. So ang sabi po sa ikalawang Pedro, kapitulo 3, versikulo 10, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw ng sangkalangitan sa araw na iyan ay napaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yan po, ang araw po ng Panginoon ay darating bilang isang magnanakaw sa gabi. No? Kaya lalo na po sa mga hindi po naging handa sa ikalawang pagparito ng ating pong Panginoon. Yan po talaga ay parang ang kanya pong pagdating ay gaya ng isang magnanakaw. No? Hindi po natin alam kung kailan darating ang Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya nararapat na tayo po ay maghanda. No? At ang sabi nga po, sabi pa nga po dito sa Mateo kapitulo 24, versikulo 42 hanggang 44, magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayang tibagin ng kanyang bahay. Kaya nga, kayo'y magsiyanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Kaya, ang bawat isa sa atin, kailangan pong maghanda sapagkat hindi po natin alam kung kailan darating ang atin pong Panginoon. No? At wala pong magnanakaw na magpapaalam, no, na mamaya nanakawan ko kayo dyan. No? Kaya maghanda kayo. Hindi po ganoon, mga kapatid, mga kaibigan. No? Ang pagdating po ng Panginoon na hindi po natin alam kung kailan. Kaya sabi nga po dyan, magpuyat nga kayo. Hindi naman po ibig sabihin na tayo po ay hindi na matutulog. No? Kundi bantayan po natin ang ating mga sarili. Karapat dapat na po ba sa kaharian ng langit. No? Dahil isa sa mga qualifications o requirements na kinakailangan po natin na makamit bago po tayo maging karapat dapat sa langit, makapasok sa kaharian ng langit, ay magkaroon po tayo ng karakter na katulad po kay Kristo. Yan. So, ang sabi pa po sa unang Tesalonica, kapitulo 5, versikulo 2 hanggang 5, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagay darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao. At sila ay hindi mga katatanan sa anumang paraan. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw, tayo hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Kaya kung tayo po ay talagang naghanda para sa ikalawang pagparito ng Panginoon, hindi po tayo mabibigla na para bang tayo po ay ninakawan, kundi tayo po ay magiging masaya sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Pero kung hindi po tayo maging handa, mga kapatid, mga kaibigan, talagang gulat na gulat po tayo
no? At yun na nga po ang sasabihin po natin, gaya po doon sa Revelation chapter 6 verse 15 to 17. Natabunan tayo ng bato sapagkat hindi natin kayang tingnan ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Okay, bakit nga po ba darating si Kristo, mga kapatid, mga kaibigan? So ang sabi po sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16, sapagkat ang Panginoon din ang magbababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay una mabubuhay na maguli. Yan po ang nabasa natin kanina. Kaya isa po sa mga dahilan kung bakit paririto si Kristo sa ikalawang pagkakataon ay upang buhayin po muli ang mga namatay na matuwid. Mga nangamatay kay Kristo, sila po ay unang bubuhayin na maguli. Yan po, mga kapatid, mga kaibigan. At sa talata po naman na 17, ang sabi po, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay agawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. O kaya tayo, kung tayo po ay naabutan po natin ang pagdating ni Kristo, tayo po ay buhay. No? So tayo po ay naging tapat, ay susundin po tayo ng Panginoon. Tayo po ay maglalakbay sa langit, sa alapaan, patungo sa langit. No? Yan po, upang sunduin ang mga buhay na matuwid, sasalubungin natin ang Panginoon sa alapaan. Yan po ang isa pa sa mga dahilan ng pagparito po ng ating pong Panginoon sa ikalawang pagkakataon. At sa John chapter 14 verses 2 and 3 na binasa na rin po natin kanina, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumo. Kaya yan po ang pangatlo na dahilan ang pagparito po ng ating Panginoon sa ikalawang pagkakataon, upang kunin lahat po naman ligtas sa mga makalangit na mansyon. Doon po tayo dadalhin, mga kapatid, mga kaibigan. So, tayo po ay naging tapat sa Panginoon. So, yan po sa Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 20 at 21. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya sa lahat na mga bagay sa kanya. Kaya tayo, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi po tayo tagalupa. Tayo po ay nakatira dito sa lupa, pero hindi po tayo tagalupa. No? So, dapat po nating i-claim yan, na sabi nga po dyan, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. No? So, yan po ay kung tayo po ay talagang magsusumika, no, na maging tapat sa ating pong Panginoon. No? At yan nga po ang pangako na ang ating katawan, kung tayo po ay sakitin, puno ng sugat, ating katawan, no? At pagdating po ni Kristo, ang atin pong katawan ay babaguhin. No? Kaya yan po ang ikaapat, upang baguhin ang katawan na mga matuwid, katulad sa maluwalhating katawan ni Kristo. Yan. At sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 10. Sabi po dyan, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, na kasama ang manghel na ang kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghiganti sa hindi nagsisikalala sa Diyos,
at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Pagkaparirito siya upang luluwalhatiin sa kanyang mga banal at upang siya maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na iyon, sapagkat ang aming patutuo sa inyo ay pinaniwala. Kaya yan naman po ang isa pa sa dahilan na pagparito ng ating pong Panginoon, no, ay upang wakasan, no, ang kasamaan, no, bigyan ng walang hanggang kaparusahan, no, ang mga hindi naging tapat sa Panginoon. Lalo na po, no, ang pinaka ama, no, ng kasamaan, no, na si Satanas, no, ang pinaka kaaway po natin, mga kapatid, kaibigan, no. Pero sa mga susunod po natin na pag-aaral, no, diyan po natin mapag-aaralan yung walang hanggang kaparusahan kay Satanas at sa mga fallen angels, ganun din po sa mga hindi naging tapat. Mapapag-aralan po natin yan sa Revelation chapter 20 or yung tinatawag po natin na millennium or 1,000 years. Okay? So, kaya ang panawagan po sa atin sa bawat isa, mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay maganda upang salubungin ang ating Panginoon. Kaya nga ang sabi po sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo 36, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Kaya ang araw at oras ng pagdating po ng Panginoon na hindi po binigay sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. No, kaya ang bawat isa sa atin ay pinaalalahanan na tayo po ay maghanda. No? Paano po ba tayo maghanda, mga kapatid, mga kaibigan? Okay, na kailangan ihanda po natin ating sarili, o ating karakter na maging katulad po kay Kristo. No? Sapagkat yun nga po isa sa mga qualifications, requirements, para tayo po ay maging karapat-dapat na makarating sa langit na bayan, makaranas ng bagong langit, bagong lupa. No? So yan po, mga kapatid. At sa susunod po na talata sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 23 hanggang 27, meron pong babala na sinusulat o nakasulat dito po sa banal na kasulatan tungkol sa mga maling turo tungkol sa pangalawang pagparito po ni Kristo. Ano po ang sabi? Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyo, sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maari, pati na mga hirang. Narito ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito, siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. No? Kaya pag meron daw po nagsabi, no, narito si Kristo, narito sa Mindanao, narito sa Canada, narito sa USA, huwag po tayong maniwala, mga kapatid. No, dahil pagdating po ni Kristo, no, lahat po ay makakakita. Gaya nga po ng binasa natin sa Revelation chapter 1 verse 7 o Apokalipsis 1:7, na lahat ng mata ay makakakita. At sabi nga po dito sa talatang 27 ng 24 Mateo, na sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, yan din naman ang pagparito ng anak ng tao. Pag napansin po natin ang kidlat, no, ay talagang maraming nakakakita.
So ganun po ang pagdating ni Kristo, lahat ng mata makakakita. At sa John chapter 6 verse 37, nanyayan po tayo na tayo po ay lumapit kay Kristo. Ang sabi nga po dyan, ang lahat ng binibigay sa akin Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. No? At sa unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 2 at 3. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya. Sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis ng kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. So, wala naman na po natin ang pag-asa na muling babalik si Kristo, mga kapatid. Kaya dapat tayo po ay malinis, mapabanal. Dahil lang sabi nga po ng Panginoon sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 48, na sabi ng Panginoon na, be therefore perfect, even your Father in heaven is perfect. No? So tayo po ngayon ay nasa stage ng pagkikipagbaka. Nag-i-strive po tayo yung ating sarili upang maging katulad kay Kristo. No? Kaya ang paanyaya po sa bawat isa sa atin, no, na tayo po ay tumingin kay Kristo. No? By beholding Christ, we become changed. Talagang titingin po tayo dapat kay Kristo. No? Dahil sa pagtingin po kay Kristo, mga kapatid, mga kaibigan, inaaral po natin ng kanyang buhay. Nung siya po ay nandito pa sa lupa, inaaral po natin ang kanyang karakter. No? At yun po ang dapat nakikita sa ating pang-araw-araw na buhay. Huwag po tayong tumingin sa tao ni kanino man, kapatid man, o sa kaninong tao. No? Tumingin po tayo kay Kristo. Siya ang dapat po nating tularan. No? At sa ikalawang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 7 at 8. Nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Ingatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ng putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Kaya iyan po, mga kapatid, mga kaibigan, no, ang sinabi ni Apostol Pablo, no, na I have fought the good fight of faith. Bago po siya mamatay, na sigurado siya, no, na natapos niya ang pakikipagbaka at napanagumpayan niya. At kung tayo nga po ay maging matuwid, no, ano po ang bibigay po sa atin, mga kapatid, mga kaibigan? Isang korona ng katwiran. No? Korona ng katwiran ay ibibigay po sa mga tapat. Kaya sa lahat po ng mga nanonood, no, na hindi pa po tumanggap, no, sa mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Revelation chapter 3 verse 20, ang Panginoon po ay kumakatok sa ating pong mga puso. No, tanggapin po natin si Kristo sa ating buhay, sa ating puso. Ang panawagan sa bawat isa sa atin. No? Ito na po yung pagkakataon natin na simulan ang pagbabago po sa ating buhay. Tanggapin po natin si Kristo. At tayo po ay mag-aral. Aralin po natin ang buhay ni Kristo. Magkaroon po tayo ng karakter na katulad kay Kristo. Dahil yun po ang isa sa mga requirements na kinakailangan upang tayo po ay makapasok sa kaharian ng langit. So ang tanong po sa bawat isa sa atin, nais po ba natin
na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais po ba natin na salubungin natin si Kristo sa ikalawang pagparito? O nais ba natin na tayo po ay makaranas ng walang hanggang kaparusahan? Kung nais po natin na tayo po ay makarapasok sa kaharian ng langit, no? Ay aralin po natin ang buhay ni Kristo. Magkaroon po tayo ng karakter na katulad kay Kristo. At pag-aralan po natin ang salita ng Diyos, patuloy na pinag-aaralan po natin ang salita ng Diyos araw-araw habang tayo po ay nabubuhay. Sapagkat ito po ang magpapalakas, no, sa ating pananampalataya, magpapatatag sa ating pananampalataya, no? At magpapatibay sa atin na hindi tayo susuko na naman pagsubok na dumating sa ating buhay. Hindi tayo susuko, hindi tayo hihinto na maglilingkod sa ating pong Panginoon. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon sa tanghaling ito, sa hapon na ito, na inaanyayan po ang bawat sa atin maghanda para sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Brother Jomark, sa pagtalakay sa ating paksa ngayon na the second coming o ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Nawa ito ay magbigay sa atin ng paalaala na ang sanlibutan ito ay lilipas at ang ating Panginoon ay darating na muli sa kanyang ikalawang pagdating. At ngayon ay darako tayo sa ating panalangin at wala akong nakita na request sa atin. Ngayon ay magkakaroon tayo ng general na lang at kung ano ang maalala ko po ay na pwedeng ipanalangin ay akin pong ipapanalangin at idudulog natin sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin para sa ating closing at the same time ay ating idulog sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Inaanyayahan ko po ang ating mga tagapanood, kaibigan, kapatid na tayo po ay manalangin. Ama namin banal, dakilang Diyos, sa aming dinadakila, pinupuri, niluluwalhati ang iyong pangalan. Kami ay nagpapasalamat sa iyong pag-ibig, sa iyong habag, at sa iyong biyaya na ipinagkakaloob sa amin. Ganon din sa aming napag-aralan patungkol sa iyong nalalapit na pagdating. Tulungan po ang bawat isa na nakinig, nawa ay ito ay magbigay sa amin ng paalaala ng sanlibutan ito ay pansamantala lamang at ito ay hindi magtatagal. Tulungan na maihanda namin ang aming buhay, na mahalin ka namin ng lubusan sa aming sarili at tanggapin ka namin upang kami makapaglingkod na husang loob. At pagpalain din po ang aming mga tagapanood, taga-subaybay ng programang ito na maaaring sila ay may mga suliranin sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, maging ito man ay sa kalusugan at maging ito man ay sa kalagayang espiritual. Kayo po, O Diyos, ang nakakaalam at wala pong imposible sa inyo sapagkat kayo po ang dakilang manggagamot na magpapagaling sa aming karamdaman pisikal at espiritual. Nawa ay aming makamit ang kagalingan sa inyo pong mga kamay, aming pinagtatagubilin, mangyari po ang naayon sa iyong kalooban. Tulungan kami, sabagat alam namin sa aming sarili ay wala kaming magagawa. Ngunit kung aming ipagkakatiwala sa inyo ang aming buhay, kami ay magiging angkop na makasama kung ikaw ay dumating sa mga alapaap ng mga langit upang kami magmana ng buhay na walang hanggan. Nawa, O Diyos, ay matanggap mo po ang aming dalangin at mapatawad kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Natulungan din ang programang ito, nawa ito ay lumawig upang marami pang mga kaluluwa ang mapaabutan ng pabalita. In Jesus' name I pray, Amen. At ngayon po ay bago tayo magtapos, ay ibigay natin muli ang panahon kay Brother Jomar para sa closing song.
give myself to thee, for thou in thy atonement didst give thyself for me. I owe no other master, my heart shall be thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for thee alone. Living for Jesus, who died in my place, buried on Calvary, my sin and disgrace. Such love constrains me to answer his call, follow his leading, and give him my all. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to thee, for thou in thy atonement didst give thyself for me. I owe no other master, my heart shall be thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for thee alone. Living for Jesus wherever I am, doing each duty in his holy name, willing to suffer afflictions and loss, deeming his trial a part of my cross. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to thee, for thou in thy atonement didst give thyself for me. I owe no other master, my heart shall be thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for thee alone. Living for Jesus through earth's little while, my dearest treasure, the light of his smile, seeking the lost ones he died to redeem, bringing the weary to find rest in him. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to thee, for thou in thy atonement didst give thyself for me. I owe no other master, my heart shall be thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for thee alone. Amen. Thank you so much, Sister Jade, sa iyong closing song na ito ay tumalakay na dapat tayong mabuhay para kay Jesus. At kung tayo mabubuhay para kay Jesus ay 100% tayo ay makakasama na sa langit na bayan sa kanyang ikalawang pagdating. Okay, muli ay kami nagpapasalamat sa ating mga tagapanood sa programang ito na The Messenger of the North. Ganun din sa ating tagapagsalita, si Brother Jomar. Nawa ay ang pagpapala ng Diyos ang mapasa atin sa hapong ito. At muli ay
amin kayong inaanyayahan sa Huwebes, Thursday, okay, sa panibagong pagtalakay. Ang ating tema ay the signs of the second coming of Jesus. Okay, nawa ay kayo po ay muli na makinig, manood sa ating programa at nawa ang pagpapala ng Diyos ang mapa sa atin sa hapong ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Nawa ang pagpapala ang mapa sa atin sa hapong ito. Amen.